Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito, taos puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal for continually giving me a privileged opportunity na patuloy pong makapaglingkod at magamit na instrumento niya upang makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe salita. Salita po ng ating Panginoong Diyos na patuloy magiging patnubay, gabay natin sa ating mga buhay. Salita ng ating Panginoon na patuloy magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at salita ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa ngalan po ng ating Panginoon Hesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensaheng entitled Walking in the Will of God o yung paglakad sa kalooban ng Diyos. Sa mensaheng ito, nais iparating o ipabahagi ng ating Panginoong Diyos kung paano malalaman kung tayo nga ay lumalakad sa kanyang kalooban at kung ano ang mararanasan natin kung tayo'y lalakad sa kanyang kalooban. Ayan po, napakaganda po ng mensahe na isiparating po ng ating banal na Diyos sa oras na to sa paglakad natin sa kanyang kalooban, kung ano yung pwede nating makuha o ano yung magiging benefits natin if we walk in the will of God, o paano po natin malalaman kung tayo nga ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. At sa oras po ito ay bibigyan lang po tayo ng 3 guides ni Lord upang malaman po natin kung tayo nga ba ay lumalakad sa kalooban ng Diyos at ibabahagi rin po ng Panginoong Diyos sa atin kung ano naman yung nagiging benefits when we walk in the will of God. Mararanasan po natin yan sa ating buhay kapag tunay nga po tayong lumalakad sa kanyang kalooban. Ayan po. How do we know that we are walking in the will of God? Paano natin malalaman kung tayo nga ay lumalakad sa kanyang kalooban? Number 1, if we walk in truth. Ayan po. Kung tayo ay lumalakad sa katotohanan, tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kasi po, ayon po sa nasulat sa John 14:6, sabi nga po doon, ako ang katotohanan, sabi po ng ating Panginoong Yesus. Sabi niya, ay paano natin malalaman kung tayo naman talaga ay lumalakad sa katotohanan, tayo po ay may kapayapaan o freedom. Nasulat po sa John 8:32 na makikilala po natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ayan po. Jesus is the truth. Siya po ang katotohanan o ang Diyos ay lagi pong nasa panig ng katotohanan yan. Kaya po malalaman po natin kung tayo ay lumalakad sa kanyang kalooban kapag po nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Kapag lumalakad tayo sa katotohanan, ang katotohanan ay magbubunga po ng kalayaan o kapayapaan. Yan po yung katotohanan. Kaya po, napakahalaga ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Di po ba sabi niya nga po sa kanyang salita sa Deuteronomy na binigyan niya lang ng 2 pagpipilian ng tao, yung sumpa o pagpapala. Sabi niya, pagpapala kapag sinunod natin o sumunod tayo sa kanyang kalooban, at sumpa naman kapag tayo ay lumabag at hindi sumunod sa kanyang kalooban. Kaya po napakahalaga yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, napakahalaga po yung paglakad sa kalooban ng Diyos. Kaya po, malalaman po natin na tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos kapag tayo ay lumalakad sa katotohanan. Number 2, if we walk in right. Ayan po, kung tayo naman ay lumalakad sa tama, tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yan po, nasulat po sa Book of Santiago chapter 1 verse 17, lahat ng mabuti at ganap ay galing at kaloob ng Diyos. Kaya po, kung tayo po ay lumalakad sa tama, pinipili po natin sa bawat araw-araw yung mga desisyon natin na laging tama, tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yan po yung pong guarantee. At lagi po nating mararamdaman. When we walk in the will of God, lagi po nating mararamdaman yung kapayapaan. Lagi nating mararamdaman yung kalayaan. Yan po ang nabibigay, ang benepisyo ng pagsunod o paglakad sa kalooban ng Diyos. Yung bibigyan niya po tayo ng kalayaan, bibigyan niya po tayo ng kapayapaan, at bibigyan po tayo ng blessed life. Kaya po, napakahalaga yung patuloy nating malaman paano lumakad sa kalooban ng Diyos. Di po ba, maraming mga tao, gaya po ng senior ko na nakaraan, na marami daw yung sa akala ng tao ay tama. Kala niya ito ang gusto ng Panginoon, kala niya ito ang will ni Lord, gagawin nila, pero hindi sa dulo pala nun ay kapahamakan o kamatayan. Kaya po, wag po tayong basta-basta gagawa sa sarili nating karunungan, sarili nating kaalaman na without idinudulog sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Tandaan po natin, yung paggawa ng tama, anong example ng paggawa ng tama? Yung pagpapatawad, yan po, that is
right things na pag ginawa mo yung pagpapatawad, ikaw po ay lumalakad doon sa kalooban ng Diyos. Kaya po magkakaroon ka ng peace of mind, di po ba? Magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso kapag ginawa mo at lumakad ka doon sa kalooban ng Diyos. And number 3, if we walk in process, ayan po yung sinare ko rin po nakaraan na walk in process, huwag kang magmadali. Sabi nga, malalaman mo naman po kung ikaw ay lumalakad sa proseso kapag marunong kang magtiwala, patuloy kang nananalig sa Diyos. Yan po yung katotohanan na pag tayo po ay nagtitiwala at nananalig sa Diyos, tayo po ay lumalakad sa kanyang kalooban. Kaya po patuloy tayong lumakad sa kanyang layunin, sa kanyang nais sa ating buhay. Kasi po, hindi po gagawa yung Diyos sa ating buhay o hindi kayo papadaan ng Diyos sa anumang proseso na hindi po magbibigay ng kaayusan at kabutihan sa inyo. Kapag po nagtiwala po tayo at nanalig tayo sa Diyos, nasusulat po sa Jeremiah 29:11 na lagi pong may nakalaang mabuti at magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Planong hindi po natin ikasasama, kundi magbibigay po ito ng future and hope sa ating buhay. Yan po ang pangako ng ating Diyos. Kaya po, mas mabuti po na tayo ay lumakad sa kanyang kalooban sa pamagitan ng paglakad sa katotohanan, paglakad sa tama, at patuloy na paglakad sa prosesong ibibigay niya sa atin. Kaya po sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng banal, dakilang Diyos na patuloy po nating buksan ang ating mga puso, ang ating mga tenga sa kanyang mga salita. Naway patuloy po natin maging patnubay ang gabay, ang mga salitang isinusubo po ng ating dakilang Diyos na banal sa atin upang patuloy po tayo magkaroon ng kalayaan sa mga bagay na umaalipin sa atin tulad ng mga bisyo, patuloy tayo mabago, magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay at magkaroon tayo ng blessed life because doon sa pagsunod natin at paglakad natin sa kanyang kalooban. Muli po, maraming salamat. Ibinabalik ko po sa Diyos ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila at sa dakilang ngalan ng ating Panginoon Yesus. Amen. God bless all.